Dumalo sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong November 24 ang mga kontratistang sangkot sa korupsyon umano para maghain ng kani-kanilang counter affidavits. Habang sa Independent Commission for Infrastructure naman, kahong-kahong dokumento at ebidensya ng Ghost Flood Control Projects ang dumating na magiging bahagi ng patuloy na gumugulong na investigasyon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Bantay sarado ng mga otoridad, isa-isang bumaba ng sasakyan. Sina dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na tinuguri ang ding BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ito'y para dumalo sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong Lunes, kaugnay pa rin ng korupsyon sa flood control projects. Partikular na ang Ghost Project sa Bulacan. We conducted the second setting for the preliminary investigation on the flood control anomalies. The preliminary investigation today was for the submission of the counter affidavits by the respondents. Pero bukod sa tatlong pinaka-nasasangkot sa anomalya, may iba pang nagsumite ng kanilang counter affidavits habang may ilang ding humingi ng extension. Ayon mismo yan sa ahensya. Nag-file sila motion for extension of time and they were given until the end of this week only, November 28, to file their counter affidavits. This is a non-extendable period. Whether or not they do file on such day, we will then proceed to resolve the case. Samantala, sakay sa truck, isa-isang ibinaba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 75 kahon, laman ng mga dokumento at ebidensya kaugnay ng mga maanumalyang flood control project sa bansa. Kabilang din dito ang mga technical validation result ng mga proyekto ng SunWest Incorporated at St. Timothy Construction sa Zamboanga City. Gayon din ang mga proyekto sa Negros Island Region. Nag-submit sila ng 95 boxes na in connection with 28 alleged ghost projects that we've asked for them to look into and collate documents that we need for our case build-up. Ayon kay Hosaka, nakatakda nilang reviewin ang mga isinumiting dokumento at marami pa aniyang paparating. Pero nang tanungin naman kung maaari pang madagdagan din ang kaso sa mga nauna ng nakasuhan. As long as there are ghost projects, regardless kung sino man ang mga kontratista niyan, sasama namin sa aming referral. Samantala, ngayong darating na Martes, nakatakda namang sumalang sa pagdinig ng komisyon sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Din Asisio na parehong inakusahang tumanggap umano ng kickbacks sa flood control projects. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.